Sacramento Kings at player na makakatulong sa problema ng Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Sacramento Kings may pinagpipilian na 3 free agents para kunin bilang wing player. Ito na lang daw kasi ang kulang sa kanilang roster spot para sa susunod na season. Ang una na nga sa tinitingnan ng Sacramento Kings ay ang veteranong si Jay Crowder na magdadala nga daw ito ng veterans presence. Maganda nga rin daw na makuha ng Kings itong si Jay Crowder, lalo at shooter din ito, na kung saan ay meron itong 34% shooting beyond the arc last season at magiging 34 years old na nga ito. At papasok na rin ito sa kanyang ika-13 season sa NBA. Maaari nga itong maglaro sa parehas na forward positions, lalo at meron itong tangkad na 6'6" at meron namang 6'9" na wingspan. Kaya malaking tulong pa rin ito para sa depensa at opensa ng Kings next season. Ang pangalawa naman sa maaaring kunin ng Sacramento Kings na wing player ay itong free agent na si Nasir Little, na hindi nga katulad ni Jay Crowder ay wala itong offensive skills, pero mas bata naman ito na may edad na 24 years old. Isa pa ay meron itong 7'2" wingspan at may tangkad naman na 6'5". Kaya maaari pa itong makasama sa long-term option ng Sacramento Kings kesa kay Jay Crowder. May 30% shooting nga lang ito beyond the arc last season. Kaya kung mapanghahawakan ni Nasir Little ang pagkakaroon ng plus defense sa kada laro, ay sapat na marahil ito para makapag-contribute sa kanyang magiging kupunan upang manalo. May mahuhusay naman na point guard ang Sacramento Kings, kaya maaari pa rin na makatulong sa opensa itong si Nasir Little. Kagaya na lang ng pagsabay nito sa flow ng opensa ng Kings bilang isang cutter. Ang panghuli naman ay itong si TJ Warren. Alam naman natin na marami na itong injuries na nakuha, na kung saan ay nakaligtaan nga nito ang buong mga laro sa 2021-22 season sa Indiana Pacers dahil sa foot injury. Sa sumunod naman na season sa Brooklyn Nets kasama na ang Phoenix Suns, na dito ay nakasama siya sa trade package para kay Kevin Durant, ay nagkaroon lang ito ng 42 games appearance. At last season naman sa Minnesota Timberwolves ay 11 games lang itong nakapaglaro. Pero kung makukuha naman ng Sacramento Kings itong si TJ Warren ay maganda rin ito sa kanilang kupunan dahil kay Domantas Sabonis. Dati na ngang mag-teammate ang dalawa noong naglalaro pa sila sa Indiana Pacers. Maganda nga ito sa second unit ng Kings dahil sa kanyang opensa na dala. Sa tangkad kasi niyang 6'8" ay isa nga itong mahusay na shooter na may 35% shooting beyond the arc sa kanyang career. 30 years old pa lang naman si TJ Warren, kaso ay madami na talaga itong history ng injury na nagpababa ng kanyang laro. Pero kung maibabalik niya kahit papaano ang bubble MVP na TJ Warren noong 2020, ay ito na ang dapat na kunin ng Sacramento Kings para sa kanilang final roster. Pero malaking sugal nga ito sa Kings dahil sa pagbagsak ng kanyang nalalaro kada season dahil sa injury. Pero kayo mga idol, sino sa 3 nasabing free agents ang magandang makuha ng Sacramento Kings? Samantalang Cleveland Cavaliers maaari namang i-trade ang kanilang player na si Caris LeVert, lalo at nasa final year na ito sa kanyang kontrata this coming season, na kung saan ay meron itong $16 million na makukuha. Pero dahil sa malapit ng lumagpas sa luxury tax ang Cavaliers dahil sa malalaking kontrata ng iba nilang players katulad nila Donovan Mitchell at Evan Mobley, kaya may sense kung aalisin nila si Caris LeVert para sa financial problem ng Cavaliers. Lalo at binigyan pa naman nila ng contract extension si Isaac Okoro sa loob ng 3 taon na may halagang $38 million, na marami pa namang kupunan na magkaka-interest kay Caris LeVert. Lalo at kilala ito na kayang mag-contribute sa opensa at depensa. Maganda nga itong ilagay sa second unit para maging playmaker at scorer. May ability din si Caris LeVert na mag-switch sa multiple positions. Na last season nga ay solid ang kanyang naging performance matapos itong mag-average ng 14 points, 4 rebounds at 5 assists per game sa loob ng 68 games. Kaya sa katulad ng Los Angeles Lakers na naghahanap ng player na secondary ball handler na kayang gumawa sa opensa, ay tamang-tama itong si Caris LeVert para mapalakas ng Lakers ang kanilang second unit. Maaari nga nilang ibigay si Jared Vanderbilt at magdagdag na lang ng isang player or second round pick para makuha itong si Caris LeVert. Kaya solid talaga ang trade na ito para sa Lakers dahil hindi lang sa depensa ang mag-i-improve sa kanila pati na rin sa kanilang scoring next season. Lalo at alam naman natin na kailangan ni LeBron James ng isnag player na maaasahan sa kanilang opensa kapag siya ay nakaupo na sa bench. Lalo at sa ngayon na malapit na itong mag 40 years old, kaya dapat nang bawasan ang kanyang playing time. Na kung hindi ito gagawin ng Los Angeles Lakers ay possible na magtamo lang si LeBron ng injury or dumanas ito ng fatigue bago pa lang sumapit ang postseason. Isipin nyo na lang kung magagawa ng Lakers na mamanage na manalo sa kanilang mga laban. Nakaunti lang ang total ng mga laro ni LeBron sa regular season at bababa rin ang kanyang playing time kesa last season.
ay panigurado na fresh na maglalaro si LeBron sa playoffs kung magagawa nilang makapasok ng postseason. Pero kayo mga idol, dapat bang gumawa ang Lakers ng isang trade para makuha itong si Caris LeVert?